Samantala, dahil din sa bagyong Kabayan, naipon ang mga pasaherong naghihintay sa Manila North Port matapos makansela ang biyahe sa mga lugar na may storm warning signal. Ang update doon sa sentro na balita ni Karen Villanda. Yes, Karen. Angelique, kanya-kanya naglatag ng karton ang mga pasahero naghihintay na makabiyahe dito sa Manila North Port. Simula kasi kahapon ay may mga nagpalipas na ng gabi sa Pantalana matapos makansela ang kanilang biyahe. Ilan sa kanila sinadya ng maagang bumiyahe sa Pasko para hindi na makipagsiksikan sa dagsa ng mga pasahero. Pero dahil sa bagyo nga, nangambang masasabay na sila sa dami ng mga uuwi ng probinsya. Ang iba naman, wala nang uuwian kaya sa Pantalan na maghihintay hanggang sa magbalik ang biyahe. Narito at pakinggan natin ang kanilang mga pahayaga. Kasi po, yung para mapaaga kasi kung po kayo ng napakatagal, yung talagang December na po sobrang dami na po ng passenger. Tiis pa rin po kami dito, maghintay pa rin po kami. Opo. Hindi na po kasi kailangan na po namin umuwi sa kasi lipat bahay na po kasi kami Dapat sana 5:30. Oo. Tapos inano nila kasi may bagyo, i-extend daw ng mamayang hapon. Talagang uuwi kami, ma'am, kasi di ba malakas ang lindol doon sa amin, nung nakaraan, nasira daw yung bahay namin. So tingnan namin or ayusin namin, parang sayang kasi din. Ang chinik sa tala ng Philippine Coast Guard, alas 9 ng umaga kanina, nasa higit 1,000 pasahero na ang stranded sa Manila North Port kaninang umaga. Pero sa mga oras na ito ay umaabot na sa 5,400 na mga pasahero ang stranded. Ayon sa PPA, nasa 11 Pantalan na nagkansela ng mga biyahe simula kagabi dahil sa bagyong Kabayan. Gaya ng Agusan, Nasipit Port, Bohol, Zamboanga del Norte, Masbate, Eastern Leyte, Samar at iba pa. Sa Manila North Port naman, may barko na hindi nakarating kanina ng alas 8 ng umaga. Paliwanag ng PPA, posible na dahil ito sa bagyo kaya naghihintay pa rin hanggang sa ngayon ang mga pasahero. Aminado naman ng PPA na hamon sa kanila ang pagkakasabay ng bagyo sa dagsa ng mga pasaherong uuwi ngayong Pasko pero handa sila para dito. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng spokesperson ng PPA. Medyo challenging nga talaga, no? Kasi inaasahan talaga natin yung peak ng mga tao December 16 hanggang January 5. So umabot pa ngayon yung bagyong Kabayan. Kaya masasabi natin na talaga namang nakapag-prepare naman ng PPA pero challenging din. Kasi nga ngayon yung uwian ng mga tao tapos sumabay yung bagyong Kabayan. So sa ngayon naka-red alert pa naman ng PPA at saka hindi naman tayo nagkukulang sa mga personnel, saka sa mga K9 at saka sa mga nag-iikot na security forces. Karagdagang update lang, Angelique, may pinasakay rin sa barko kanina na 1,600 na pasahero pero naghihintay ng abiso mula sa PCG kung maaari na bang maglayag sa harap ng mga itinaas sa storm warning signal sa kanilang destinasyon. Payo rin ng PPA sa mga pasahero, tiyakin munang hindi kanselado ang biyahe bago dumating sa Pantalan upang hindi na makapagsiksikan pa sa mga pasaherong naghihintay ng biyahe. Sa ngayon, Angelique, nagsasagawa din ng press conference ang Philippine Coast Guard para nga makapag-update dun sa kanilang no-sail zone policy. Tandaan natin, Angelique, kapag nga itinaas sa storm warning signal number 1 ang isang lugar, ay maglalabas na rin ng no-sail zone policy ang Philippine Coast Guard. Angelique. Okay, so Karen, sinabi mo may mga paghahanda ang ginagawa ang PPA. Bukod dun sa mga cardboard na inuupuan, nagdagdag ba sila ng mga silya, ng mga gamit sa loob ng port para sa ganun mas komportable naman ang mga stranded nating pasahero? Yes, Angelique, bukod nga sa PPA, nandun din yung mga boarding staff ng to-go, yung shipping line na mayroon doon sa Manila Port at inaasikaso naman nila yung mga pangangailangan ng mga pasahero. Pati na para hindi na rin magsiksikan doon sa mismong terminal ay yung mga bagahe nila ay inihihiwalay na para magkaroon ng space pag dumami pa yung mga pasahero. Pero yung mga tinatanong mo na upuan, Angelique, sa kanina ay wala pa tayong nakikita, pero yung iba talaga nakikita natin na pinipili talaga na sa lapag na lang para komportable, makahiga kahit mayroon na mga ibang mga upuan. Ngayon, Angelique, ang PPA naman sa ibang mga port na may mga stranded na pasahero ay nagbigay na rin sila
ng makakain na mainit. Yun nga yung mga lugaw simulang kagabi. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.